Hi guys, ngayong video na to, pag-usapan naman natin yung Realme C53. By the way guys, available pa to sa market ngayon. So, pag-usapan natin kung worth it pa ba bilhin tong C53 sa ngayong 2024. So, ito yung likod ng box niya. May nakalagay sa kanya dito, ito yung case ng point na unit na to. Meron siyang 33 watts superbook charge, and then meron din siyang 5,000 mAh massive battery, and then yung camera naman nito is meron tong 50 megapixel AI camera, and then 6.74 90Hz yung pinaka refresh rate niya sa display, and then meron tong 7.49mm ultra slim design, and then powered na din to ng octa-core processor na chipset. So pagdating sa ano niya, display, so, meron siyang 6.74 with 90Hz yung pinaka-refresh rate niya. Ayan. Responsive naman yung pinaka-display niya. And then, pagdating sa design, so by the way guys, meron tong dalawang kulay. Ito yung tinatawag na Mighty Black. And then, yung isang kulay is Champion Gold. Ayan. Ito yung Champion Gold. Pagkaiba ng dalawang unit kulay na to is meron siyang glossy type. Samantalang yung Mighty Black naman is ano siya, matte finish yung pinaka-design niya sa likod. Ayun yung difference ng dalawang kulay niya. So pagdating pala sa design niya, meron pala itong 7.49mm ultra slim design. So napakanipis na po ng unit na to compare natin sa mga other unit na nilabas ni Realme na medyo mas bulky at saka makapal talaga. Ito, magaan lang po yung ano niya, unit, and then manipis lang din siya. So pagdating naman sa unlock nito, meron tong face unlock, and then meron din siyang side mounted fingerprint. Ayan, nasa power button na niya. And then, naka-type C na din siya. Supported to for 33 watts superbook charge. And then, yung speaker niya. And then, yung head jack. So, pagdating pala sa battery nito, meron tong 5,000 mAh massive batteries. So, nabanggit ko kanina is supported to for 90Hz. Pinaka-refresh rate niya. So, tingnan natin dito sa pinaka-display niya kung pwede siyang iselect for 90Hz. So, ayan. So, ang nakalagay lang dito is naka-auto and then 60Hz. So, wala siyang option for 90Hz yung pinaka-refresh rate niya. So, pagdating naman sa processor nito, meron tong octa-core processor or Unisoc. Ito yung ginagamit ng C-series pagdating sa unit ng Realme. So, ayan. So, okay naman yung performance niya. Kahit mag-open kayo ng mas maraming application, hindi naman siya naglalag or hindi naman siya nag-struggle pagdating sa mga ino-open na mga application. So, kahit mga tamang-tama to sa mga mahilig mag-browse ng mga application or mga sa social media. So, and then, may ganun pa rin siya, 3 fingers down, yung mga other features niya. So, pag screenshot naman, and then kung mag-open kayo ng dalawang application dito is yung split screen. So, tap mo lang yung icon dito at saka may makita kayong split screen na pwedeng yung gamitin yung dalawang application dyan. So, ayan. Pabalik lang din, pag ganyan lang din siya. Scroll up, scroll down. So, yung Android version na ginamit dito is meron na din tong Android 13. So, ito yung pinakabagong OS na nilabas dito sa Realme C53. So, based on Android 13 na yung ginamit nila na version dito. And then, meron tong dalawang variant. Meron tong 6128 na variant. Then, meron din kayong option for bigger storage na 8GB RAM and then 256. So, yun yung 7,999. So, nag-markdown kasi sila ngayon ng original price niya is 8,999. So, yung 128 naman niya is dating 8,000, ngayon 7,499. So, until March 31, naka-markdown sila. And then, ayan, yung pagdating naman sa camera nito, meron tong 50 megapixel na main camera niya, and then 2 megapixel na depth sensor, and then 8 megapixel sa front facing camera. So, open natin yung camera niya, and then yung meron siyang video dito, video, night mode, and then scroll mo sa left, meron din siyang portrait mode, and then pagdating sa more, meron siyang time lapse, pro mode, and then panorama, and then slow-mo, and then QR code, and then may option siya dito for 50 megapixel na camera. And then, sa video naman ito, kaya naman niya mag-shoot for 1080p by 30fps, and then 720p by 30fps. And then, sa harap naman ito is kaya naman niya mag-shoot na hanggang 720p up to 30fps lang. And then, at yung pinaka-default ng ano nito
megapixel is meron siyang 12 megapixel. Pero kung gusto niyo gamitin yung pinaka 50 megapixel na main camera niya is dito. Punta lang kayo sa may more and then tap mo lang yung pinaka 50 megapixel na ano niya, camera. So try natin i-capture and then ayan. So malinaw pa rin yung image niya kahit naka-zoom in na yung pinaka-image natin dito. So kailangan mo lang gamitin dito yung 50 megapixel na camera niya. So itong C53 na to, okay naman siya kung pang social media or casual na games lang naman yung ano niyo, gamitin niyo dito. So okay siya kasi nga pagdating sa Android version niya, latest na Android version na din yung ginamit dito. And then pagdating sa ano naman niya, bigat. So itong napakagaan niya. And then, bukod dun sa napakagaan niya, is manipis talaga yung unit niya. And then, malaki din yung display niya. So, perfecto, lalo na kung mahilig kayo manood ng movies dito. Kasi meron tong 6.70 for yung pinaka-size ng screen. So, okay din naman yung unit niya and goods din. So, mabibili mo na lang to ng 7,499 sa 128. Pero yung original price nito is 7,999. So, meron din siyang 256 na 8,999. Pero ngayon, naka-markdown siya for less than 1,000. So, bibili mo na lang to ng 7,999.